Okay mga Kamaster, welcome again to Kamaster TV at ngayon itutuloy na natin ang ating motor circuit tutorial part 2. Kung nung nakaraan, gumawa tayo ng control circuit without thermal overload relay and indicator light. Ngayon, idadagdag na natin siya. Mag-a-add tayo ng 1-piece thermal overload relay and indicator light for start status and stop status ng ating circuit. Okay, bago tayo magsimula, ano nga ba itong tinatawag na thermal overload relay o OLR na tinatawag? Ang thermal overload relay ay isang electrical device na idinisenyo upang maprotektahan ang ating induction motor. Meron itong dalawang contact, normally open and normally close. Ang normally close ay may tagging na 95, 96. Dito kinakabit ang ating control circuit. Isinisiris natin siya para kung mag-trigger ang ating thermal overload, ma-off ang ating kabuuan ng ating circuit. At ang normally open naman, dito naman kinakabit ang ating buzzer o trip indicator light. Meron itong adjacent para sa desired ampere ng ikakabit nating induction motor. Meron itong dalawang button. Isa ay ang test, nakasulat dyan, yung kulay pula. Pag pinindot natin to, mag-trigger ang ating thermal overload relay. And then ito namang kulay blue ay reset. Pag pinindot natin to, magre-reset or babalik sa normal operation ang ating thermal overload kung sakaling ito ay mag-trip dahil sa fault. Ito palang thermal overload relay natin, gumagana siya sa pamamagitan ng heat, kaya siya tinawag na thermal. Yung sense niya, binabase niya sa, o yung trigger niya, binabase niya sa init dulot ng overcurrent. Ang mga parts na gagamitin natin sa ating tutorial ay 1-piece contactor, then 1-piece thermal overload relay. Yan, kakabit natin siya ng parang ganyan. 1-piece push button for start, 1-piece push button for stop, and 1-piece miniature circuit breaker for safety ng ating control circuit. And of course, our diagram. Simulan natin ang ating circuit sa pagkabit ng ating line 2 mula sa miniature circuit breaker papuntang 95 ng ating thermal overload relay. And makikita rin natin kung paano natin sundan ang ating diagram sa ibaba. Ito ang itsura ng ating thermal overload relay. Naputol na ang gitna, pero magagamit pa rin natin siya para mapagana ang ating control circuit. Kabit natin siya sa load side ng ating contactor, line 1, line 2 at line 3. Sinasalpak lang yan, salpak natin. May lock siya sa bandang likuran niya para hindi gumalaw-galaw yung ating thermal overload dahil malambot ang mga terminals nito. Ayan mga master, ganito na ang itsura niya matapos natin ikabit. Meron siyang normally closed, normally open, 95, 96, 97 hanggang 98. Ngayon ikakabit natin ang ating line 2 papuntang 95 ng ating thermal overload relay. 95, 96 is normally closed. Ang pagkabit niyan, isisiris lang natin siya para pag nag-activate o nag-trigger ang ating thermal overload relay, disconnect ang line 2 ng ating circuit papuntang A2 ng ating contactor. Ngayon naman, ikakabit natin ang ating number 96 ng thermal overload relay papuntang A2 ng ating contactor para masuplayan ang A2 coil ng ating contactor.
itong 96. Ito naman ang A2 ng ating contactor. Diyan natin siya ngayon ikakabit. Yan, nakasiris na ang ating line 2 papuntang 95, 96 at A2 ng ating contactor. Ngayon naman, ikabit na natin ang ating line 1 papuntang stop button, normally close ng ating circuit. At pagkatapos, i-series naman natin ito papuntang start button, normally open ng ating circuit. Normally open naman papuntang A1 ng ating contactor para masuplayan na natin ang ating contactor. Ngayon naman, i-connect na natin ang wire natin para sa holding ng ating contactor. I-connect lang natin yung wire na A1 papuntang normally open ng ating contactor. Ngayon naman, ikakabit natin ang normally open number 14 ng ating contactor papuntang normally open push button dun sa live port ng normally open na nanggaling sa stop button. Para dito kukuha ng supply ang A1 ng ating contactor kung bitawan ng ating normally open push button. Ayan, buo na ang ating circuit with thermal overload relay. Pwede na natin siya munang testingin. Start. Ayan, stop. Start. Ayan. Magana ang ating circuit with thermal overload relay. Ayan. Pag pinipindot natin ang reset, nabibreak ang line ng normally open. Ng normally close, nagiging normally open siya. At pwede rin natin siya ma-reset para babalik siya sa normally close o normal operation ng ating thermal overload relay. Ngayon mag-add naman tayo ng push button para sa active status ng ating circuit. Ikakabit natin ito sa number 13 normally open na nakakonect naman sa A1 ng ating contactor para pag nasupplyan ng ating contactor, masusupplyan na rin ang ating indicator light na active status. Ibig sabihin, active na ang ating circuit. Ikabit na rin natin ang line 2 ng ating indicator sa A2 ng ating contactor.
Ngayon, pwede na natin siyang testingin na muna. Isa-isahin muna natin, hati-hatiin para mas madali yung maintindihan. Ang setup natin is nakaparallel lang ang ating indicator light sa supply ng ating contactor. So pagka buhay ang ating contactor, kailangan mabuhay din ang ating indicator light o ang ating active indicator, active status indicator. Sin natin start, yan, gumagana naman siya, yan, ibig sabihin okay ang ating ginawang circuit. Ngayon punta tayo sa stop button, supplyan natin ang kanyang line 2 na manggagaling sa line 2 rin ng ating active status indicator. Ngayon ito ang ating stop indicator, supplyan na natin ang line 2 nya na manggagaling din naman sa start indicator. Dahil magkatabi lang sila sa control panel. Ngayon, kukuha tayo ng line 1 supply ng ating stop indicator sa number 21, normally close ng ating contactor. At para naman magka-supply ang normally close ng ating contactor, kailangan natin itap ito sa number 14 live o may supply na nanggaling naman sa stop button ng ating circuit upang manatili nakailaw ang ating stop button habang hindi pa ito ini-start. Ngayon, ito ang ating number 22 contact. Kailangan natin yung itap sa ibaba nya, number 14 na live, para masupplyan yung number 21 normally close papuntang start o stop indicator. Jumperan lang natin siya pababa. Ngayon nabuo na ang ating circuit, pwede na natin siya subukan. On natin ang breaker, yan, nakailaw ang ating stop status, green, okay, stop, start, stop, start. Gumagana ng maayos ang ating ginawang circuit with thermal overload, relay, and indicator lights. Okay, yun lang mga master, thanks for watching.